So good day to everyone, especially to those who are attending this online recollection. Um, I am Father Larry Tan, Salesian of Don Bosco, and I was invited to be able to share with you some reflections which I do believe is very relevant, lalong-lalo na sa panahon natin ngayon. At ang title ng ating reflection ngayon ay walang iba kundi Making Sense of Suffering. Why is there pain? Bakit may paghihirap tayong pinagdadaanan? And so ito ang magiging paksa natin para maunawaan natin ng mas mabuti ang ang mga pinagdadaanan natin, lalong-lalo na sa panahon natin ngayong mga oras na ito. Kaya to begin with, sinasabi nga sa isang aklat, ang introduction ni Scott Peck sa librong The Road Less Traveled, sinabi niya na life is difficult, mahirap ang buhay. Siguro naman kayo nang nakakalam kung gaano kahirap ang buhay. But then, sabi nga niya, the more we moan and groan about it, the more difficult it is. Sa makatuwid, kung aangal lang tayo at nganganga lang tayo, then mas lalo tayong mahihirapan dahil the difficulties of life is what it is. Ganyan talaga ang buhay. And so how do we deal with the suffering? And anong magagawa natin para masapawan natin ang mga hamon sa buhay natin na talagang inevitably mangyayari sa bawat isa sa atin. So ito ang ating pag-uusapan sa mga ilang oras, sa ilang mga minutong ito. So, isa sa mga challenging problems natin ngayon ay walang iba kundi ang COVID-19. Simula pa nung 7 months ago, mag-8 months na, tayo ay nakaranas ng pandemic, and hindi lang naman tayo dito sa Philippines, kundi pati na rin sa buong mundo. Siguro ito na ang pinakamalawak at pinakamalaking disruption sa ating buhay sa year 2020 na ito. Dahil ang kalaban natin ay hindi natin nakikita, ngunit napaka-deadly naman kung makakahawa. Marami na ang mga namamatay dahil dito, and I am sure na kahit na kayo, may mga kakilala kayo na nagkasakit na ng COVID-19 at may mga iba naman na talagang pumanaw na dahil sa sakit na ito. But then, of course, alam natin na hindi lamang COVID ang hinaharap natin. Kamakailan lang, ngayon lang. I mean yung bagyo, yung Kinta. Pagkatapos, itong dumaan na Rolly, at may darating pa sa atin, si Sioni. So, ang tanong dyan, bakit ganun? Bakit nangyayari ito? At napakaraming mga tao ang naghihirap. Makikita natin yan sa periodiko, napapanood natin yan sa television, sa news, sa TV Patrol, at ito ay talagang nagbibigay sa atin ng tanong, bakit? Ano bang nangyayari? Kaya tayo ay talagang kaharap ang tanong, ano ba ang nangyayari? Ano ba ang pain? Ano ba ang suffering? Ano ba ang kahulugan ng suffering dito sa buhay natin? So, ang COVID-19, coronavirus disease, biro nyo, ito ang isang disease na talagang nag-shutdown ng buong mundo at naapekto lahat tayo. Ang pagbabiyahe, kahit na kayo siguro sa inyong business, sa inyong pinagtatrabahuhan, lahat ng mga protocols, mga parameters, pag-iingat na kinakailangan sundin. Alam nyo, napakaraming mga tao ang nawalan ng trabaho, na lockdown, na quarantine, at dagdag-dagdag at patong-patong ang mga gastos dahil dito, samantalang wala naman trabaho at nahihirapan nga ang mga tao. Wala nang may iuwi sa bahay, wala nang mapakain sa kanilang mga anak, at patong-patong talaga ang problema. And so ito'y paghihirap na dinaranas ng napakaraming tao at pati na rin siguro tayo. Kaya
Anong dahilan at anong kahulugan nito? Marami ang nagiging vulnerable, masasabi natin. Sila ang talagang pinag-iinga-ingatan. O yung mga may edad na, kaya kita nyo pinagbabawal sila na lumabas sa bahay, yung mga may diabetes, yung mga may high blood, yung mga may heart problems, yung mga may mga on blood thinners and everything. So, ito ang mga sinasabi natin mga vulnerables na dapat mag-ingat dahil sila ang nagiging unang biktima ng COVID-19. And alam niyo naman ang COVID-19 na hindi natin nakikita, kaya mabuti nang mag-ingat kaysa magkasakit tayo. Sabi nga ng isa, sumulat, nagpakamatay siya, taga Pilipinas na nagtatrabaho bilang isang teacher sa Thailand. Sabi niya dahil sa COVID, walang trabaho, walang hanap buhay, wala lahat. Kaya hindi niya na alam kung anong gagawin niya. And so, wala silang makain. Di man na makauwi sa Pilipinas dahil sa napakaraming mga restrictions. Dahil at least nung mga simula ng mga taon na ito, walang sasakyan, pinagbabawal. Kaya in the end, ito ang mga huling salita ng isang Pilipino teacher sa Thailand bago niya agawin ang kanyang buhay dahil nga sa depression. At ito ay isa lang sa napakaraming mga tao. Sabi nga sa Amerika daw, na nauubusan na sila ng mga gamot para sa depression. Nawawala na ng mga gamot para depressants dahil nga ang mga tao ay nadidepress, maraming mga na-frustrate, ang dami hindi alam kung anong gagawin dahil sa mga nangyayari sa ating paligid. So ito ang situation ngayon sa paligid natin. At sa Pilipinas, sabi nga nila, no more funds in the Philippines. Naubos na. Nadadagdagan pa ng kinta ng mga typhoons. Ang Pangulo nga daw ay nagpunta sa Albay at sinabi lang para lang magsabi na wala na raw pondo, wala na raw pera dahil napakarami na ng mga trahedya na nangyari at dumaan sa ating bansa. Kaya lahat ay humihingi na ng tulong at ayuda dahil wala na nga pera. No more funds in the Philippines. At isipin ninyo, kung ngayon siguro may naipon pa last year, paano pa kaya next year, 2021, na wala na kayong naipon ang mga tao? Wala nang naipon talaga. Kaya talagang mas dadami ang maghihirap sa mga darating na buwan dahil sa ating kalagayan. And so we are all in the same boat. Sabi nga lahat naman tayo ay ay pinagdadaanan ng isang bagyo. Lahat naman tayo dinaanan ng Kinta, lahat tayo dinaanan ng Rolly at dadaanan ng Shoni. Lahat naman tayo ay dumaraan sa COVID-19 pandemic. Marami talagang wala nang mapagkakakitaan at nung binuksan pa ang restrictions, wala namang masakyan. Maraming sikmura ang kumakalam at maraming mga tao, mga pamilya ang nagugutom na lamang. Makikita nyo sa mga kalye, napakaraming mga namamalimos sa tabi-tabi, nanghihingi na lamang ng ayuda, naghihintay dahil hindi na nila alam kung anong gagawin nila sa gitna ng pandemic na ito, sa gitna ng mga problema na kanilang hinaharap. May tinulungan nga ako, umuwi galing sa Palawan papunta sa Manila. Biro mo, wala mang pamasahe sa barko, wala man lang pamasahe para umuwi pagdating dito sa Manila, papunta sa Batangas. Gutom na gutom siya, hirap na hirap. Pero hindi lang siya, isa sa napakaraming mga tao ang may pinagdadaanan. Yung mga na-stranded dito sa Manila at hindi makauwi sa kanilang probinsya dahil nga kinakailangan siguraduhin na sila ay COVID-free at negative sila. Dahil delikado naman
na sila ay paliliparin, pasasakin sa mga barko, pagkatapos sila naman ang magpapakalat ng lahat ng mga sakit na ito sa kanilang mga kababayan. Kaya talagang we are all in the same storm, we are all in the same boat. And ang pagkakaiba na lang dyan is how do we deal with the situation that we are facing today. So, harapin natin ang ating buhay. Merong sakit at may saya. There is pain and there is pleasure. And so, ganyan talaga ang buhay eh. Hindi natin maaalis yan. Meron tayong may mga aches tayo, ngunit may mga kasarapan tayo. Kaya ang tanong dyan is this. Sa gitna ng lahat ng mga suffering, sa gitna ng lahat ng pinagdadaanan natin, sa gitna ng COVID-19, sa gitna ng mga bagyo, pati na rin sabihin natin, ang earthquake, ang volcanic eruptions, nasaan? Nasaan ang Diyos? Bakit pinapayagan ng Diyos na tayo ay dumaan sa problema? Ang ating kamag-anak na namatay dahil sa sakit, dahil na COVID o dahil inatake o sa lahat ng mga sakit na pinagdadaanan natin. Dahil tandaan nyo, hindi lamang ang COVID ang pumapatay. Ang mga natural causes ng kamatayan ay patuloy pa rin. Dagdag nga lang ang COVID-19. So, ang kahirapan na ating hinaharap, bakit pinapayagan ng Diyos ang lahat ng ito para pagdaanan natin at para tayo ay mahirapan? So, ang tanong na ito, where is suffering? Where is God? Nasaan ang Diyos? Bakit tayo ay naghihirap? Ay isang tanong na tinanong sa pulpa sa simula ng kasaysayan ng humankind, ng tao. Kasi pain and suffering has been a question that people had been confronted with sa pulpa sa simula ng kasaysayan ng buong mundo. Kung meron Diyos na mabuti, bakit may paghihirap na pinagdaraanan tayo? Yan ang tanong sa lahat. Now, pain is part of life. And by accepting its intensity, it is reduced. So, do not resist it because resistance brings tension and anxiety. At kapag may anxiety, meron ding takot, meron ding fear. And the fear of pain is worse than the pain. This pain will pass. Isipin natin. Alam nyo, may kakilala ako nag-text sa akin, positive siya sa COVID. And alam nyo, distress siya, takot na takot siya. Kabadong-kabado siya. And sinabi ko sa kanya, alam mo, baka mas mauuna ka pang mamatay sa iyong kaba kaysa sa COVID-19. Dahil sa kanyang takot, para bang na-paralyze siya na hindi niya alam kung anong gagawin. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Abalang-abala siya, hindi siya makatulog at hindi rin siya makakain. Kaya sabi ko, gumising ka. Dahil kung pababayaan mo ang iyong takot, kung pababayaan mo ang iyong nervyos na mangibabaw, lalong-lalo na sa iyong kalagayan, tandaan mo, baka mauna ka pang mamatay sa nervyos mo kaysa sa COVID-19. So, tanggapin natin pero gawin natin ang mga nararapat para tayo ay maging mas malakas at para tayo ay gumaling kaagad. So, ang nakikita lang naman nating paghihirap ay maliit lang sa mga pinagdadaanan ng napakarami sa ilalim. So, ganyan lang yan talaga. Ang lahat ng tao ay may problema. And walang sino man ang walang problema. Whether ang problema ay ang kanilang kalusugan, whether ang problema ay ang kaperahan, ang problema ay ang kanilang relasyon sa kanilang asawa, mga anak, mga magulang, whether ang problema ay kanilang trabaho, whether ang problema ay napakaraming problema. At lahat ng tao ay may problema. In other words, the Lord never promised us a rose garden. At kahit na ang rosas ay may
tinik. Wala kang makikitang rosas na walang tinik. Unless kiniskis mo na ang tinik, pero lahat ay meron. Siyempre, huwag ka lang dapat magpapatinik. Pero i-enjoy mo ang rosas. In fact, it is in demand. Niririgalo natin yan sa mga minamahal natin sa buhay. Pinapabayaan natin, ini-ignore natin ang tinik at binibigyan natin ng pansin ang kagandahan ng bulaklak ng rosas. So ganun din ang buhay natin. May masaya, may maganda, focus natin sa maganda at hindi sa mga problema at mga kahirapan na marahil kasama ng ating buhay. And therefore, pain can either destroy you or make you strong. Nasa atin kung anong mangyayari, anong gagawin natin sa pinagdadaanan natin. May iba na dahil sa kanilang pinagdadaanan, tumitiklop na lang. Pero may iba, ginagamit nila ito para sila ay magiging mas malakas at maging mas matatag. Parang buhay. Dahil sa kahirapan, yung iba, lalong nagiging tamad. Pero may iba naman, dahil sa kanilang kahirapan, nagsumikap sila at nag-ambisyon sila na hindi na sila magiging mahirap. At nagsumikap sila mag-aral para sila ay may magandang kinabukasan. Kaya kita nyo, nasa inyo kung anong gagawin ninyo. Whether it can be a stepping stone, but it can also be a stumbling block. It can make you better, or it can make also your life bitter. It all depends on you. Nasa bawat isa sa inyo. Marami akong kakilala na pinanganak na mahirap, pero dahil sa kanilang pagsisikap, sila ay umasenso at gumanda ang kanilang buhay. Pero bakit? May iba naman na ganun din ang kalagayan, pero hanggang ngayon, ganun pa rin, mahirap pa rin. At wala pa rin ginagawa sa kanilang kalagayan. Kaya, ang difference niyan ay walang iba kundi ang ating attitude. How we look at the situations in our life and how we deal with it to improve ourselves and to make our life better. Sa aklat ni Job, sa banal na Biblia, alam niyo si Job ay isang malapit na tao sa Diyos. And dahil sa malapit siya sa Diyos, lumapit ang demonyo, ang masamang sa Panginoon, sa Diyos, at sinabi, alam mo, mabait lang naman si Job dahil pinagpapala siya. Lahat ay binigay sa kanya. Pasubukan niyo sa akin at babaliktad at sabi ng demonyo, babaliktad si Job. Kaya pinayagan ng Diyos na tuksuin si Job. Una, anong nawala kay Job? Ang kanyang ari-arian, nawala lahat, naubos, na bankrupt siya, bangkerote siya. Bumaliktad ba siya? Hindi. Naging tapat pa rin siya sa Panginoon. Pangalawa, ang pangalawang tukso, namatay ang lahat ng kanyang mga anak. Biro mo, mga anak niya nagdiriwang and then gumuho ang kanilang pinagtitipunan at lahat ng kanyang anak ay namatay. Ang naiwan na lang ay walang iba kundi ang kanyang asawa. Alam niyo, may kasabihan na mas masakit pang mamatayan ng anak kaysa ng asawa. Dahil yung anak mo, dugo ng iyong dugo, laman ng iyong laman. Pero ang asawa mo naman, di mo naman kadugo. In fact, pwede mo raw palitan. Biro lang. Biro lang. So, napakasakit. Pero bumaliktad ba si Job? Hindi. So pagkatapos na nawala ang kanyang mga ari-arian, nabangkerote siya, namatay ang kanyang mga anak, ang mga minamahal niya, siya na nagkasakit. At ang kanyang mga kaibigan at mga barkada lumapit sa kanya, sinabihan siya, bumaliktad ka na dahil kung ang Diyos mo ay butihin at maawain, bakit naman niya pinapayagan na pagdaanan mo ang lahat ng mga problema at paghihirap? May kasabihan tayo, di ba? When it rains, it pours. Kung kailan kumisa may problema, sabay-sabay pa at tuloy-tuloy pa. So sinabi niya, sige na, bumaliktad ka na. But then, si Job nanatiling tapat sa Diyos. At sinabi niya, naked I came from my mother's womb, and naked will I die.
Blessed be the Lord my God. So sa gitna ng lahat ng pinagdaraanan niyang paghihirap, biro nyo, pinupuri niya ang Diyos. Dahil sabi niya, pinanganak siya na wala hubad. Mamamatay din siya na wala hubad. Blessed be the Lord my God. Grabe talaga ang kanyang paniniwala at gano'n na lang ang kanyang pananampalataya sa Diyos. At dahil doon, ginantimpalaan siya ng ating poong may kapal. Binalik sa kanya ang lahat ng kanyang nawala at pinagpala siya hanggang sa katapusan ng kanyang buhay. So you see, si Job ay may pinagdaanan pero nanatiling tapat. So ibig sabihin lang yan na lahat ng tao ay may problema. Everybody has problems. Everybody has bad times. The Lord never promised us a rose garden. So tayo, ang bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang sariling bit-bit. Siguro naman, alam niyo yan. Tanungin niyo kahit na sinong kaharap niyo, kahit na sinong masalubong niyo. Lahat ng tao may problema. Kahit na maliliit na bata, may problema yan. Ang lahat ng mga kasamahan niyo sa trabaho, may problema yan. May dinadala yan. Kaya dapat isipin natin na ang lahat ng tao ay may mga burdens at mga problema din na dinadala siguro sa bahay, problema sa trabaho, problema sa relasyon, problema sa bulsa, sa pera, problema sa kalusugan. Lahat tayo meron to a greater or lesser degree. Kaya dapat siguro naman para tayo, dapat unawain din natin ang ating mga kapwa. Dahil ang lahat ng tao ay may pinagdadaanan. At hindi natin maintindihan at hindi natin malalaman yan kung hindi ipapaalam sa atin. At doon pa lang natin malalaman na may mga problema pala na binibitbit at dinadala ang mga tauhan natin. So, isipin natin yan. Kaya lahat, gutom, sahod, security, pambayad sa bahay, pambili ng pagkain, walang gamit sa pag-aaral, pamilya, you see, may kamatayan. Lahat ng ito ay mga bagay-bagay na nagpapabigat ng ating buhay, na nagbibigay ng problema sa bawat isa sa atin. Kaya dapat, siguro, the understanding, knowing therefore that everybody has problems, will help us to be more understanding with people, na maunawaan ang kanilang pinagdaraanan and hopefully to treat everyone kindly and charitably dahil hindi natin alam kung ano ang kanilang pinagdadaanan. So life always has its ups and downs. Ang buhay natin hindi naman straight. Dahil kung straight yan, ibig sabihin, patay ka na. Parang ECG. Ang ECG, laging up, down, high, low, good, bad. The moment ng ECG ay dumiretso na, ayan, patay ka. Delikado na yan. Kaya anong ginagawa nila? Nire-resuscitate ng doktor, ng ospital, ang pasyente in order para sila ay, makakuha ng heartbeat para sila ay patuloy na mabubuhay. Kaya ganun din, intindihin natin. Kahapon, maganda ang panahon. Ngayon, at least ngayon sa labas, ay medyo nagsisimula na naman ang ambon at ang ulan. Last week, magandang panahon. Biro mo, in just a matter of a few days, nagragasa naman ang Typhoon Rolly. Sa Manila, blessed tayo dahil hindi natuloy ang bagyo sa Manila at bumagsak sa southern Philippines, southern Luzon. Pero biro mo, the following day, napakaganda ng panahon. Kaya hindi mo talaga maintindihan, napaka-erratic talaga.
ganun din ang buhay natin eh. Minsan masaya, maya-maya malungkot, maya-maya may problema, maya-maya. So, ganun talaga ang buhay. Life will always have its ups and downs. And so, the only people na walang problema ay nandun na nakalibing sa sementeryo. Unfortunately, hindi natin nadalaw. Dahil alam natin na itong panahon ng undas ay talaga according to Filipino tradition, napakahalaga. All roads lead to the cemetery. But, because of the extraordinary time dahil sa pandemic ng COVID, pinagbawal ng IATF, senarado ang mga sementeryo at ang mga malalaking sementeryo ay na-lockdown. Hindi pwedeng magpunta, hindi pwedeng dumalaw. Dahil kung hindi, baka lalong dumami ang COVID-19 sa ating mga bayan, sa ating lugar. Pero hindi na kinakailangan dahil bagyo rin nung undas last week. Kaya hindi rin tayo pwedeng dumalaw. Pero siguro naman, naalala nyo, di ba? Ordinarily, taon-taon, mga tao talagang nagdadagsa, nagsisiksikan, nag-pitch ng tent nila, nag-overnight sa sementeryo. Pero tignan nyo, ang mga taong nakalibing sa sementeryo, yun lang masasabi natin, ang mga taong walang problema. And so anong gusto nyo? May problema na buhay? Or walang problema na patay? Alam niyo, kung minsan nakakatawa, may mga taong umaangat, nako, sakit, pagising nila, sakit ng kanilang mga balakang, sakit ng mga buto-buto nila. Alam niyo anong sinasabi ko? Pasalamat kayo na at least may nararamdaman pa kayo. Dahil pag wala na kayong nararamdaman sa katawan niyo, anong ibig sabihin nun? Dead ball na kayo, patay na kayo. Kaya, kahit na may nararamdaman kayo, thank you Lord, at least buhay pa ako. Yun ang dapat ang ating dasal. Tumatanda ka. Tandaan nyo, growing old is a privilege. It is a privilege. Dahil maraming mga tao ngayon namamatay ng maaga, namamatay ng bata. Pero the fact na kayo ay tumatanda is already a gift and a blessing from above. Kaya, thank you, Lord. So, the happiest and most peaceful place on earth is the cemetery. Pero nakalibing nga lang sila. Wala nga silang problema, namamahinga nga sila, pero they are resting in peace. So, ganyan talaga. Now, kung minsan, tinatanong natin ng Diyos, bakit nga ba may kahirapan, may gutom, may mga injustice dito sa mundo? Yan ang mga tanong natin. Bakit may mga manloloko? Bakit may mga makasalanan? Bakit may yung mga lahat ng mga tanong natin, mga whys and wherefores. But then, you see, ito ay reality sa mundo natin. Kaya dapat tanggapin natin, it is what it is. Kumbaga kaya nga sa dasal ng Hail Holy Queen, di ba sinasabi natin, ang buhay natin dito sa mundo ay Valley of Tears. So, Valley of Tears. And so, it is understandably so. And tinatanggap natin yan. Dahil alam natin na kasama yan sa ating buhay. So, why am I suffering? Yan ang pinakamahirap na tanong talaga. Bakit ako'y naghihirap? Bakit ako'y, maraming problema? Pero actually, hindi lang naman ikaw. Kung ikaw lang, siguro, may karapatan ka magtanong. Pero lahat tayo, meron. The only way is to deal with it in our own way. Now, tandaan natin that God will not allow a trial to come into your life unless He has His purpose. Dapat isipin natin, anuman ang nangyayari, ay pinayagan ng Panginoon. God is in control. At sabi nga ni St. Paul,
For all those who love God, all things will work out for the best. At kung pinagdadaanan natin yan, ibig sabihin kaya natin yan. Hindi tayo susubukan ng Panginoon na alam niya na hindi natin makakayanan. Alam niya na kaya natin. Alam niya na mapapabuti rin tayo. So, God never allows pain without purpose. Now, we may never know the purpose of our suffering, but we do know that God will always keep His promise na siya ay mananatiling kasama natin sa lahat ng ating pinagdaraanan. Huwag lang tayo magbitiw sa Kanya dahil tayo ay Kanyang tutulungan. So anong dahilan ngayon kung bakit tayo ay may mga problema? Why is there pain and suffering? Ang unang dahilan ay in order to teach us, para turuan tayo. Kaya ang tanong natin ay, sa gitna ng lahat ng problemang ito, ano ba ang tinuturo ng Diyos? Ano ba ang maaaring lesson na makukuha ko, matututunan ko sa nangyayari sa aking buhay, na nangyayari sa ating bansa, na nangyayari sa buong mundo? So, laging meron lesson yan. Laging may turo at may aral yan para sa atin. Kaya trials are intended to make us think, mag-isip, to win us from the world. Kung minsan, it is because of the problem na tayo nagiging malapit sa Diyos. Dahil kung minsan, alam nyo, ang tao, kapag walang problema, masaya, nakakalimutan niya ang Panginoon. Pero kung may pinagdadaanan, then naalala nila tumingala sa itaas at magdasal. Maraming mga conversions, maraming mga taong nagbago, ay nagbago dahil sila ay nagkaroon ng problema para silang kinalabit ng Panginoon at sila ay gumising sa kanilang complacency. At dahil doon, sila ngayon ay naging malapit sa ating Panginoong Diyos. So ano ba ang aral para sa atin? Makikita nyo maraming mga tao, kapag sila may binibitbit at may dinadala, doon pa lang sila magdarasal. Doon pa lang sila papasok sa simbahan. Doon pa lang sila lalapit sa Diyos. Well, it's not supposed to be that way, pero ganun talaga eh. Ganun talaga. Kung hindi may pangangailangan, hindi sila lalapit sa Panginoon. Sabi nga ng isang santo, si Saint Gemma, if you really want to love Jesus, first learn to suffer, because suffering teaches you to love. So sa pamamagitan ng ating pinagdadaanan, natututo tayong magmahal. Lalong-lalo na magmahal sa Diyos. Ang pangalawang dahilan para sa mga pagsubok ay to test us. To test us. In times when problems arise, God gives us three things: the problem, the solution, and the lesson. Just trust, obey, and learn that God never fails. Katulad na gold is tested in fire. Katulad na ang diamond, ang ganda at brilliance ng diamond ay lumalabas kapag ito ay talagang isinasailalim sa matinding pagsubok at sa matinding apoy, ganun din. Tayo ay tinetest ng Panginoon kung gaano katibay ang ating pananampalataya sa Kanya. Siguro in the Bible, you remember si Abraham at si Isaac, yung kanyang anak. Si Abraham ay talagang sabihin natin tapat sa Diyos, katulad ni Job na kinuwento ko kanina. And sinubukan siya kung talagang mahal na mahal niya ang Diyos. Bukod pa sa kanyang anak na si Isaac. Kaya, inutusan si Abraham na dalhin ang kanyang anak doon sa isang bundok. At doon sa bundok, alam niyo, sinabi ng anghel na papapatay sana ang kanyang anak. At malalaman kung talagang mas mahal niya ang Diyos, si Yahweh, o ang kanyang anak ni si Isaac. Pero ang nangyari,
Si Abraham, dala-dala niya ang kanyang anak doon sa Mount Horeb, sa bundok, pati yung mga panggatong, at nagtataka yung bata. Papa, sabi niya, sino ang isasakripisyo natin dito sa bundok? Hindi niya of course alam na hindi sinabi sa kanya ni Abraham na siya pala ang iaalay bilang handog sa Yahweh. Pero nung papatayin niya na sana at isasakripisyo niya na si Isaac, tinigilan siya ng anghel at sinabihan, now, huwag niyo nang ituloy. At binigyan siya ng isang sacrificial lamb at sinabi, ngayon, alam na ni Yahweh na talagang siya lang ang iyong mahal. Bukod pa at labis pa sa iyong anak na si Isaac. And so, because of that, again, katulad kay Job, binigyan siya ng pangako na ang kanyang mga susunod na mga descendants ay magiging kasing rami ng mga stars in the sky and the sand in the sea. So, pinagpala siya at ginantimpalaan siya ng Diyos dahil sa katibayan at pagpapatunay ng kanyang pagmamahal sa ating Panginoong Diyos. So, ang mga pinagdaraanan natin ay para itest tayo kung gaano tayo katibay at kung gaano tayo katatag. So the lessons we learn from pain will always make us the strongest. Gagawin tayong matibay, gagawin tayong malakas. May mga araw, we all have our days where we feel we can't survive, na parang hindi tayo makakatagal, na hindi natin makakayanan, na hindi natin matatapos. Sometimes dreams are shattered, friendships may fall, loved ones may hurt, finances may worry, sickness may overcome us, we may even lose people that we love. But God will always be there to guide us through the toughest of times. So, let us just hold on to the Lord and trust in God always. Ngayong mga panahon na ito, napakarami mga tao talagang may pinagdadaanan, lalong-lalo na ang dinaanan ng Typhoon Rolly. Imagine, lubog ang kanilang bahay, wala na ang kanilang ari-arian, nasira na ang kanilang pinundar, wala silang pagkain, wala silang inumin, wala silang gamit, nasira na, at siksikan sila sa mga evacuation centers. Di ba't napakahirap naman ang kanilang pinagdaraanan? Pero ganyan eh. Kaya kinakailangan talaga, they just have to continue to put their trust in the Lord. And gawin nila ang dapat nilang gawin para maiwas ang frustration at ang depression. Trust in the Lord. God won't give you more than you can bear. So, hindi tayo bibigyan ng mga problema na hindi natin makakayanan. Pangatlo, so the first one is to teach us. Pangalawa, to test us. Pangatlo is to train us. To train us, it is in the valleys and prison cells and deserts of life that God molds His greatest warriors of faith. So dahil tayo ay tinitraining, sinasanay ng Diyos. Ang mga atleta sa Olympics, mas matindi ang training nila kaysa sa mga ordinaryong atleta. Bakit? Mas malaki expectation nila eh. The more sublime, the greater is the mission, the more intense is the training. Yung mga pangkaraniwang sundalo, ang training nila ay ng mga Marines, ng mga Special Forces. Bakit? Kasi ang mga Special Forces may sariling misyon na hindi ordinaryo. Kaya sila ay talagang, kumbaga sa hinahasa ng maayos, ng mabuti. Because ang kanilang mga mission is a matter of life and death. It's not something that is just ordinary. Kaya pag nasanay tayo sa kahirapan, then the rest nagiging mas madali para sa atin. Nagiging mas matibay tayo at nagiging mas matatag tayo. Ganun talaga ang buhay. So, and sabi nga ni St. Paul, for we know that in all things
God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. So whatever trials, whatever tribulations that we encounter in life, that we face, ito ay para sa isang kadahilanan. And the more we weather that storm, the better it is for us. Pang-apat, it is to transform us. Para mabaguhin tayo. Trials help us detach ourselves from the earth. It is a means to change us at pinapaalam sa atin ang ating kahinaan para tayo ay magtiwala sa Panginoon. Para tayo ay magbago at bumalik at lumapit sa Kanya. Kaya kinakailangan din natin ang lahat ng ito para tayo ay balang araw maging malapit sa Kanya. Suffering without Christ just hurts, but suffering with Christ can transform the world. Ang ating mga kahirapan dapat ay isabay natin kay Kristo para sa pagbabago, hindi lamang ng mundo, kundi pati na rin ng ating sarili. So pain changes people. It makes us more human, understanding sa mga taong may pinagdadaanan din. Hindi natin maiintindihan ang mga taong naghihirap kung hindi tayo dumaan sa paghihirap. So it is only when we go through pain and suffering that we will be able to catch a glimpse of what it is to experience suffering and pain. Kaya nakakatulong sa ating transformation at pagbabago. And then finally, bakit tayo sinusubukan? In order to testify to others, para tayo maging saksi, para tayo rin ay makapagbigay ng magandang halimbawa sa ibang tao na posible, kaya yan. Kaya natin. Kung kaya ko, kaya nyo rin. So, Lord, hold me. Ako'y pagod, depressed, nasasaktan, nalulungkot, nag-iisa. Pero tignan nyo, patuloy pa rin nakahawak at nakakapit sa ating Panginoon. Kaya, ang ating daing ay hawakan tayo ng Panginoon sa gitna ng lahat ng mga problema natin na in His time, ito rin ay dumaan. Katulad ng bagyo, lilipas din. Kaya God has a purpose behind every problem. Whether we like it or not, we just simply have to try to see ano ba ang purpose ng lahat ng ating pinagdadaanan sa ating buhay. Ano ba raw sabi nila ang ibig sabihin ng COVID? COVID means Christ offers victory in distress. Christ offers victory in distress. Huwag nating kalimutan, sa gitna ng lahat ng ating pinagdadaanan, God is in control. Humawak tayo sa Kanya. Huwag tayo magbitiw. Kanino ka pa hahawak? Kanino ka pa kakapit kung hindi sa Diyos? Kaya hanggat tayo ay nagtitiwala at naniniwala, then hindi niya tayo pababayaan. Kaya sa gitna ng lahat ng ating pinagdadaanan, huwag nating bitawan ng pagdarasal. So when we put our problems in God's hands, He puts His peace in our hearts. In the letter of St. Paul to Timothy, a heart at peace gives life to the body, but envy rots the bones. For God has not given us the spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind. And then isang sulat niya sa Ephesians, sinabi niya, wag tayo dapat mag-abala. Magdasal lang tayo at bibigyan tayo ng kapayapaan na nanggagaling mula sa ating Poong may kapal. Every test in our life makes us bitter or better. Every problem comes to break us or make us.
The choice is ours, whether we become a victim or whether we become a victor. And so, it is all a matter of choice. Nasa ating kamay kung paano natin haharapin ang lahat ng mga pinagdadaanan natin. So, huwag nating kalimutan na sa gitna ng ating mga paghihirap, God is bigger than our problems. Mas malaki siya sa ating mga pains. Mas malaki siya sa lahat ng ating mga sufferings. In a letter to St. James, is anyone among you suffering? Let him pray. Is anyone cheerful? Let him sing praise. So sa gitna ng lahat, wag na wag nating kalimutan, tumingala sa ating Panginoon. At wag mawalan ng pag-asa. Just put our trust in Him. Ewan ko kung napanood ninyo ang sine, ang movie Cliffhanger starring Sylvester Stallone. Matagal na yung sining yon. Alam nyo, si Sylvester Stallone, meron siyang fear. Ang kanyang fear, acrophobia. Ang acrophobia is fear of heights. Kung kayo'y nakaakyat na sa mataas na building, kung kayo'y titingin sa baba, hindi ba kung minsan tuhod nyo parang humihina at parang kayong, dinadala sa lupa, kaya nakakatakot. Ang tawag doon ay acrophobia. Pero natapos niya yung sine. Siya mismo, wala na siyang ginamit na stuntman. Kaya, nung natapos na yung sine, in-interview siya sa movie in the making. At tinanong siya, dahil alam ng mga tao na siya ay may acrophobia. And so tinanong siya sa interview, Sylvester, alam namin na meron kang acrophobia. But then, how were you able to film the movie? Hindi ka natakot. Kasi ang movie was, nandun sa aeroplano, lilipat sa kabilang aeroplano, nasa, sa bundok, talagang nakakatakot. At alam niyo kung ano sinabi ni Sylvester? Sabi niya, when we started rolling the film, nung sinimula na nila yung sine, sinabihan ko ang sarili ko, I told myself, don't look down. Don't look down. Just look up. Just look up. Look up to the Lord. At dahil doon, nagawa niya. Siya mismo ang lumabas sa sine at hindi na siya kumuha ng katulong ng stuntman to do the footages. So ganun din sa buhay natin. Sa gitna ng lahat, don't look down. Don't look down. Just look up. Ewan ko kung kayo ay naka-experience na ng pagkalunod. Alam nyo, pag ang isang tao ay nalulunod, anong ginagawa ng instinct ng isang taong nalulunod? Gumagano, di ba? Gusto niyang umakyat sa itaas. Gusto niyang umakyat sa taas. Bakit? Kasi hinahabol niya ang hininga niya. Wala kang makikitang nalulunod na sisisid pa ilalim. Ang tendency, ang normal tendency at instinct ng tao na nalulunod is aakyat siya para habulin ang kanyang hininga. Kaya delikado. Instinct to survive is stronger than the instinct to rescue. Kaya anong ginagawa ng mga nagliligtas sa ilog, sa dagat, sa swimming pool? Anong ginagawa ng mga rescue, mga lifeguard? Nina-knockdown nila, nina-knock out nila yung kanilang, yung nalulunod para hindi pumalag. Dahil pag hindi nila ni-knock out,
ang nalulunod, kakapitan sila ng nalulunod, ilulubog sila sa ilalim para ang nalulunod ang aakyat sa itaas. Kaya delikado mag-rescue kung mahina ka at hindi ka marunong. Otherwise, pati ikaw makakasama sa pagkalunod. So, kita mo, ang instinct ay umakyat, tumingala sa itaas. Ganun din. Kapag tayo napupuno ng maraming problema, hindi ka sisisid sa ibaba. Aakyat ka. Ganun din dapat ang ginagawa natin. Lalong-lalo na pag hindi na natin alam kung anong gagawin. Lalong-lalo na pag talagang parang lubog na tayo sa problema. Hingalong-hingalo na tayo. Huwag nating kalimutan, umakyat sa itaas. Habulin ang ating hininga. Lumapit sa Panginoon. Magdasal sa Kanya para hindi niya tayo pababayaan. So, ganun din. Ganun din. Kaya, your cross in life is tailored fit on you. God will never let you carry it if He knew you cannot rise above it. So paulit-ulit, hindi siya magbibigay ng problema na hindi natin makakayanan at hindi niya tayo tutulungan. Siya ay laging kasama at kapiling natin. Naalala niyo ba yung footprints in the sand? Footprints in the sand. Yung poem na yon, sinasabi, nung maganda, nung he went back to his lifetime, nakita niya nung siya ay maganda ang kanyang buhay, there were 4 footprints, 4. Yung kanya at ang sa Diyos. There were 4 footprints. And then napansin niya na during the dark moments of his life, there were only 2. So bakit nung maganda ang buhay, 4? Pero nung madilim at maraming problema, there were only 2. And so tinanong niya, Lord, nasaan ka nun? Bakit nung maganda ang buhay ko, 4 ang footprints, pero bakit ngayon, napansin ko, na nung hirap na at madilim ang buhay ko, maraming problema, there were only 2. Where were you? Saan ka nagpunta? At sinagot siya ng Diyos, my son, sabi niya, huwag mong kalimutan na during the dark moments of your life, I was the one carrying you. I was the one carrying you. Sa makatuwid, if he was able to make it through, it was because the Lord was carrying him through. So ganun din sa buhay natin. Sa gitna ng lahat, huwag nating kalimutan na ang Diyos ang siyang bibit-bit, kakapit at hahawak sa atin. Ang cross ay hindi isang dekorasyon lang, although syempre malimit, ginagamit natin yan para lamang isang dekorasyon. Huwag natin kalimutan na kapag nakikita natin ang cross, dapat magbigay sa atin ng paalala yung pinagdaanan ng Panginoon. So when you wear it, you boast of the Lord's death and resurrection in redeeming us, and you take upon yourself the task of carrying your cross to follow Jesus by entering the narrow gate. So, wag natin kalimutan na kapag suot natin at nakakakita tayo ng cross, na katulad na si Jesus ay dumaan sa paghihirap, tayo rin ay meron, pero wag tayong mawalan ng pag-asa dahil katulad na si Jesus ay nagtagumpay at muling nabuhay, tayo rin ay kanyang bibigyan at tutulungan sa hirap at sa ating mga pinagdadaanan. Dahil ang kaligtasan natin ay nanggagaling lamang sa pamamagitan ng krus. So the cross is the word through which God has responded to evil in the world. Ang suffering, dapat we should not run from it, and neither should we run from Christ because of it. Rather, we should use it to draw us nearer to Christ and deeper into our understanding of His suffering. In other words,
hopefully, ang mga pinagdadaanan natin ay hindi maging dahilan na paglayo natin sa Kanya, kundi dapat ito ay maging dahilan para lalong kumapit tayo sa ating Panginoon. Na tumingala tayo sa Kanya at huwag mawalan ng pag-asa. Matuto tayo sa mga bata. Tingnan niyo mga bata. Siguro kayo may mga anak, may mga bata. Napansin niyo ba yung mga bata? Kapag sila ay natatakot, may kidlat, or may mga pangyayari na kinatatakutan nila, o sabihin natin may multo, anong ginagawa nila? Kanino sila tumatakbo? Tumatakbo ba sila papunta sa multo? Tumatakbo ba sila papunta sa kinatatakutan, sa pulis o sa Bombay na ginagamit natin panakot sa mga bata para sila'y tumino at magpakabait? Huwag niyong gagamitin panakot yung pare ha, papatayin ko kayo. Dahil yung iba, ayan si Father, oh, lagot ka kay Father. One time may narinig akong isang ina, tinatakot yung kanyang anak. O yan si Father, lagot ka kay Father. Pinagalitan ko yung nanay, walang hiya ka, sabi ko. Father, mamaya paglaki noon, matatakot sa pari yun. Hello? O gamitin nyo na lang yung pulis. O yung mga Bombay. Okay lang. So, sila ba'y tatakbo patungo doon o hindi? Saan sila tumatakbo? Saan sila lumalapit? Sa magulang nila, sa kakilala nila, na magtatanggol sa kanila at magsusuporta sa kanila. Ganon din. Kung tayo ay may kinatatakutan, mga hirap, mga problema, sino pang tatakbuhan natin? Ang hirap diyan kasi yung iba, kung kailan ito ay magiging pagkakataon na kanilang paglapit sa Diyos, lalo silang nawawalan ng pag-asa. Yung iba, binablockmail pa nga ang Diyos eh. Lord, bakit ako maraming problema? At dahil sa problema ko, mag-iiglesia na lang ako. Mag-iiglesia na lang ako. Magpoprotestante na lang ako. Yung iba, hindi na ako magsisimba. Hindi na ako magdarasal. Baliktad! Kung kailan ka naghihirap, nagdurusa, lalong dapat ang iyong mataimtim na pagdarasal at paglapit sa Diyos. Naintindihan nyo? Alam nyo, sabi nga nila itong Typhoon Rolly, hindi raw natuloy sa kanyang path dahil sa napakarami raw ang nagdasal sa Diyos na sana hindi dumaan si Typhoon Rolly sa Metro Manila. Kaya the power of prayer. Biro mo, hindi inaakala, tinulak ng hangin ang Typhoon Rolly sa southern portion of Central Luzon, of Luzon. Kaya na-spare tuloy ang Metro Manila. Ganun lang. So tuwing tayo may kinatatakutan, wala nang ibang dapat lapitan kundi ang Panginoon. Katulad ng isang bata na kapag natatakot ay tumatakbo sa kanyang magulang, sa kanyang kapatid, sa kanyang lolo-lola na kilala niya na hahawakan at hindi siya pababayaan. Hindi yung lalong dapat maging mapagdasal, dapat lalong lumapit sa Panginoon. So, suffering should bring us closer to Christ. Apart from the cross, there is no other ladder by which we may get to heaven. Ito ang ating daan patungo sa langit. Sabi nga ni Mother Teresa, pain and suffering ay binibigay sa ating buhay. But remember, itong sorrow, suffering ay parang halik ng Panginoon. A sign that gusto niya maging malapit tayo sa Kanya para tayo ay Kanyang malapitan at Kanyang mahalikan. So, yan ang pain and suffering. Do you know why God subjects you to serving in miseries? That He may bestow on you the riches of heaven. So kung tayo magiging matatag, tayo ay may gantimpala na naghihintay. Katulad ni Job, katulad ni Abraham. Because of their faith and steadfastness, sa gitna ng mga trials sa kanilang buhay at pagsubok, sila ay naging matatag at sila ay nakatanggap
ng gantimpala mula sa Panginoon. Sabi nga ni Pope John Paul II, huwag natin sayangin ang paghihirap natin. Ialay natin sa Diyos para sa ating sarili, para sa mga minamahal natin sa buhay. Dahil ito ay makakatulong sa atin. Ang bawat suffering at pain natin ay may halaga para sa ating kaligtasan. So huwag natin sayangin. Bagkus, gamitin natin ito para maging malapit sa Diyos at maging matibay sa ating buhay. Isang napakagandang dasal ay itong kay Saint Teresa of Avila. At gusto kong magtapos ang ating reflection dito. Sinabi niya, "Let nothing disturb you. Let nothing dismay you. All things pass. God never changes. Patience attains all that it strives for. He who has God finds he lacks nothing. God alone suffices." Napakagandang isipin at dasalin ito. Lalong-lalo na pag tayo ay medyo disturbed, anxious, problematic. Sabi niya, let nothing. Dapat walang makakapagsira ng ating peace of mind. Let nothing disturb you. Let nothing dismay you. Dapat cool ka lang, relax ka lang. Bakit? Because God is in control. So, in other words, ang bawat bagay na nangyayari, whether good or bad sa buhay natin, sa bahay natin, sa bayan natin, ay nangyayari for a reason, for a purpose. And therefore, huwag tayong mawalan ng pag-asa. Huwag tayong mawalan ng pag-asa. There is a reason for everything. Case in point, isang example lang. Alam nyo, last week, nandun ako sa may, nagdadrive ako, may hinatid akong pare sa kanyang patutunguhan sa Southvale, Ayala Southvale, sa may Daang Hari. Paglabas ko doon, biro nyo, na-flat tire ako, may isang nakasakay sa motorsiklo na tinuturo akong tumabi. Sabi ko, tayo muna, isip-isip ko, pinatatabi niya ako para unahan niya ako. Hindi ko naintindihan. Pero nung parang sabi ko may nararamdaman akong hindi maganda, tumigil nga ako, nagpatabi ako. Nakita ko flat tire ang gulong ko. Pero ang galing, yung tawag dito, ang nakamotorsiklo, nakita niya yung flat tire ko. Tinuturo niya pala sa akin. Pero hindi ko naintindihan. Akala ko pinatatabi niya lang ako para mauna siya. Biro mo, unang anghel na pinadala ng Diyos. Eh di syempre, paano yan? Biro mo, flat tire, kakainis. Sabi ko, hindi ako marunong magpalit ng tire. Alam nyo, maya-maya, yung taxi driver na nasa likuran, tinawag ko, huminto, at sinabi ko, hindi po ako marunong magpalit ng mga gulong. Pwede po ba kayo na magpalit? Aba, ang bait naman, pinalitan niya rin. I mean, istorbo, no? Pero there is a purpose. There is a reason. Biro nyo, nakita ko ang kabutihan ng Diyos sa akin. In 15 minutes tapos, wala akong hassle. Dahil ginawa ng ibang tao at dahil sa kanilang kabutihan, tinulungan pa ako. I mean, yung mga ganun, may mga aberya sa buhay natin. Pero, alam nyo, wag dapat tayo maabala. Let nothing disturb you. May bagyo. Parang takbo ngayon ng kamusta kayo sa Pascat, di ba? Medyo hindi kayo makakabiyahe. There must be a reason. Hindi naman tayo pwedeng mag-moan and groan ng problema dahil dyan. Anong gagawin natin? Ganyan talaga. It is what it is. Alam ko naman na kapag may bagyo, syempre, tigil lang inyong biyahe. Maraming mga stranded. Pati kayo. Syempre, maraming hassle sa inyo. But ang hassle ay kasama sa buhay natin. Ngayon, kung bawat bagyo, magwo-worry kayo, patay, bakit hindi kayo tumagal ng 1 taon? Mamumuti ng buhok nyo. Dahil sa inyong mga alaala. Kaya tanggapin natin ang lahat. Dahil ang lahat ng bagay na nangyayari ay may kadahilanan. Ang mahalaga ay tiwala lang tayo sa Panginoon. Dahil hindi niya tayo pababayaan. At kapag matatag tayo at nananalangin tayo, then I am sure na kasama natin siya sa bawat sandali ng ating buhay.
And so my dear friends, ito ay para sa ating buhay. I know that a lot of people are undergoing a lot of problems and difficulties, both personal, family, and so on. Kung ano man ang pinagdadaanan nyo, tandaan ninyo, huwag kayong lumayo sa Diyos. The more problems, the more pain and suffering, the more you should go to the Lord and cling to Him. Ang mga bata, tingnan nyo, the more takot sila, the more ang kapit nila sa kay mami at kay daddy, mas mahigpit ang kanilang kapit. Depende sa kanilang takot at sa kanilang problema. And that is also true, and that should also be for us. We should never turn back to the Lord, but we should always look up to Him. And in every circumstance, tandaan nyo, lumapit tayo sa Kanya dahil siya lang ang makakapagbigay ng kapayapaan sa ating buhay at sa ating bahay. As Saint Teresa of Avila says, he who has God finds he lacks nothing, for God alone suffices. And so, dito tayo nagtatapos, mag-iisang oras na. Maraming salamat sa inyong pakikinig, and kahit manwari, kayo ay patuloy na patnubayan ng ating Panginoon, at sa lahat ng inyong mga pinagdadaanan, kayo ay pagpalain ng ating buong may kapal. Maraming salamat po sa inyong lahat. God bless. Ingat kayo sa inyong trabaho, lalong-lalo na kayong mga frontliners. Iwas kayo, and may the precious blood of the Lord protect you and keep you from all harm, both in body as well as in spirit. Amen. God bless. God bless.